Tulad mo na isang babaeng tanga. Huwag kang pumasok sa bahay ko. Bulag ba ang anak ko? Bakit siya maakit sa ganung mababang kalidad na produkto? 5 milyon. Huwag mo nang lapitan ang anak ko. Kasalanan ng anak mo ang pagbibigay ng sobra. Ito ay 10 milyong pa unang bayad. Pagkatapos ng pagpirma, ililipat ko sa iyo natitirang 990 milyon. Salamat po! Salamat po! Salamat po! Tandaan na hindi mo maaring ilantad ang isang peking kasal maliban kung sasabihin kong magtatapos na ang diborsyo sa loob ng 7 araw. Kung hindi ito magiging balanse. Gusto mo rin ba? Hindi sigurado kung kailan ito matatapos. Hindi pa. Bibigyan kita ng 1 milyon para lumayo sa akin. Anong makikipaghiwalay? Wala lang. Ang ibig kong sabihin, gusto kita. Walang makikipaghiwalay sa'yo. Buti na lang at dumating ka. Magluloko na naman ang babaeng yan. Ngayon, binigyan ko siya ng 1 milyon para makipaghiwalay sa'yo. Gu Xiaoshen, galit ka pa rin ba? Patawad. Anong nangyari? Gu Xiaoshen, anong nangyari sa'yo? Gumising ka. Hoy! Bitawan mo ako. Hoy! Anong ginagawa mo? Lagot! Lagot! Gu Xiaosheng! Anong gagawin natin? Gu Xiaosheng, may ginawa ka bang mali sa akin kagabi? Bakit bigla tayo nagkapalit? Ako dapat ang magtanong sa'yo nito. Bakit ka nasa kwarto ko? Anong ginagawa mo sa akin? Wala akong magawa. Pumunta ako sa kwarto mo. Pagkatapos ay nagkaroon ka ng bangungot at gusto kitang gisingin. Naalala ko na. Sinampal kita nung nagpalit tayo. Ano? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung masampal kita ulit, baka mabawi natin. Ang lakas ng loob mo, sampalin ako. Anong problema? Miss Wenwen, Ano yun? sabi sa presidente, ngayong umaga mga alas 10, ang Shen Group, darating si Mr. Shen upang talakayin ang pagtutulungan. Naintindihan ko. Hoy, sampalin mo ako. Masabi babalik si Sanwo sa kumpanya ngayon? Sige na, huwag ka nang dumaldal. Sige na, lakasan mo. Mukha ko yan. Hindi ko kaya. Hindi ikaw masasaktan. Lakasan mo. Hindi ka pa ba kumakain? Bakit ang hina mo? Ulit! Isa pa! Naku, ang mukha ko, namumula na. Dapat hininaan ko lang. Hindi, baka hindi gumagana. Sumunod ka sa akin sa kumpanya. Halika, meron akong proyekto na tatalakayin ngayong hapon. Kung maglakas loob kang guluhin ako, hindi kita papakawalan. Sino yung babaeng katabi ni Miss We? Hindi ko pa siya nakikita na nagdala ng babae sa kumpanya. Wala na. Ngayon, lahat ng babae sa kumpanya ay heartbroken. Hindi mo ba naiintindihan kung paano ang paglilinlang? Oo. Magandang umaga, Tito. Itong kontratang ginawa ko, mangyaring suriin ninyo, mga Ginoo. Tiningnan
Tingnan ko na yung kontrata na pipirmahan. Walang problema. Pirmahan mo na lang pagdating ng panahon. Ganun lang ba kasimple? Ganun lang kasimple. Hanggat hindi ka umaarte, magpapasalamat ako kung sarili kong pangalan. Sa mundong ito, paano may sumulat ng pangalan ko ng ganyang kapangit? Iniisip ko kung anong gusto niyong inumin. Sasabihin ko para mahanda agad ito. Ordinaryong tsaa lang. Gusto ko ng strawberry milk tea. Dagdagan mo ng asukal, pero walang yelo. Salamat ha. Mr. Shen, gusto mo rin bang uminom? Ang sarap talaga. Kung ganon, yun na lang. Gusto ko rin subukan ng mga tsaa na gustong inumin ng mga kabataan. Sige, ipapahanda ko na lang. Ikaw, saan ka ba pupunta? Magbabanyo ako. Hoy! Tandaan mo, ngayon, ikaw ay ako. Hindi ako nagsasorry. Hindi rin nagpapasalamat. Kaya tigilan mo ang pagiging magalang. Naintindihan ko. Saan ka pupunta? Magbabanyo. Hoy! Bawal kang pumasok dyan! Patawad, pero nakikita ko na to habang nagbibihis ako. Baby, manya ka talaga. Wala kang hiya. May tanong din ako. Paano ko yung umiihi mga lalaki? Gusto ko rin pumunta sa banyo. Paano kita matutulungan kung hindi mo bintawan? Wala akong lakas loob na tumingin. Tingnan mo kung paano ito gagawin. Baka magkaihi ako sa kamay. Hindi ako sanay na nakatayo. Gusto kong nakaupo. Hoy, tumayo ka dyan. Ginagawa mo akong manyak. Sa wakas tapos na. Pagod na ako. Ano ang dapat kong gawin? Ano yun? Napilitan si Mr. Lu? Wala sana akong balak na pumirma sa kontratang ito ngayon. Pero dahil sa milk tea na yun, hayaan mo na akong maniwala na si Mr. Goy isang nakakatawang tao. Masayang pakikipagtulungan sa mga kabataan. Nagtagumpay ako. Ngunit hindi mo inaasahang tumama ang marka. Oh yeah! Ano? Gusto mo pa bang gawin ito? Magsisimula ng paggagawa ng pelikula. Nasaan ka na? Kung gusto mong gawin ito, lumabas ka na! Pasensya na, Director. Papunta na ako ngayon. Sabi ko, huwag mong gamitin ang bibig ko para sabihin ng totoong salitang yun. Hoy! Xiaowen-wan! Nandyan ka pa ba sa telepono? Sino ka ba? Huwag mo akong utusan. Pumunta ka dito. Bibigyan kita ng 1 minuto. Gu Xiaoshen, pinirmahan ko ang kontrata para sa'yo. Kailangan mo rin akong tulungan sa trabaho ko. Di bale. Hindi ko yun gusto. Sige na, pumunta ka na. Ayoko. Pumunta ka na. Sige, bukas magsusuot ako ng palda at iihi ako habang nakaupo sa palikuran ng mga babae. Ditikit din ako kay Kuya Guard kung hindi ka magtatrabaho para sa akin. Subukan mo. Kung kaya mo. Sige, pupunta ako. Tanggalin ng senang ito. Hindi ko kaya. Anong klaseng international joke ang nilalaro mo? Huwag na natin pag-usapan ng gulo ng pagpapalit ng script. Isa ka lang namang 18th year extra. Miss, huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat. Lahat ay nagmamadaling matapos ang trabaho. Hindi ba ito yung sampalan? Kung hindi mo matanggap, huwag kang mag-artista. Unless, oo nga. Isa akong top actor. Ang aking kakayahan sa pag-arte ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa'yo. Pagkatapos, susubukan ko ang aking makakaya. Susubukan kong bigyan ka ng isang sampal. Sige, simulan na natin. Okay, action! Director, hindi tama ang expression ko. Gusto ko ng isa pang sampal. O sige, isa pa! Action! Ano ang gagawin? Paumanhin, Director. Hindi ako nasa mabuting kalagayan. Ano ba nangyayari sa'yo? Ipapaulit ko ito sa'yo ng 7 o 8 beses! Ako ang sinisisi mo? Kung hindi ikaw,
Sino pa ba? Sige na! Isa pang beses! Oh, maganda! Action! Ano ba yan? Patawad. Nakalimutan ko ang linya ko. Hihintay ko ako! Nakita kong ang dami mo ng kinuhanan pero hindi ka pa rin pumapasa. Markado ka na sa akin. Mingyaw, tandaan mo, sa susunod na sampalin mo ulit ako, hindi lang isang sampal ang ibabalik ko sa'yo. Subukan ko! Hindi ba't marami ka ring mga masamang impormasyon? Natatakot ako na isang araw, nang hindi ko sinasadya, ay maipost ko iyon sa online. Hayaan mong pumili ang direktor ng isang clip mula sa mga nakunan kamakailan. Tandaan mo yon. Wenwan, ibili mo ako ng kape. Ano? Anong gusto niyong inumin? Si Wenwan ang bibili. Bakit ka tulala? Mingyaw, anong gusto mo? Amerikano. Juice. Tubig na lang. Sa akin, Lupi. Babae, ikaw ba ang binubuli dito? Bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mo! Ano ka ba? Utusan? O laging binubuli? Wala akong magawa. Konti na nga eksena ko kapag nagalit pa direktor. Di na ako makarte. Ebi, wag ka nang kumarte. Hindi! Tama na. Dumating na si Secretary Zhang. Bilisan mo na. Nasaan ang kape ko? Ay, shit, Amerikano ko. Nakakainis. Wenwan, baliw ka ba? Hindi ka naaarte. Umalis ka. Sino ang kaalis? Ikaw ang pinapaalis ko. Bilis! Gu Shaoxian, dumating si Consort Su. Hindi ko gusto ang direktor na ito. Bawiin mo na ang investment at paalisin siya. Naku, Gu Shaoxian pa raw. Huwag kang sobrang pagmamayabang. Baka lalo kang maging nakakatawa sa paningin ng iba. Kung kilala mo si Gu, kilala ko ang presidente ng US. Sabi niya kilala niya raw si Gu Shaoxian. Sino ang maniniwala? Hindi man lang niya tingnan ang sarili niya. Secretary Zhang, pwede ba ako magpalit ng direktor ng isang team? Isang direktor lang naman? Kaya mo pang ang bilhin ng isang buong film company? Sampung minuto na. Wenwan, dumating na ba ang Gu Shaoxian mo? Huwag kang maglagay ng kung sino-sino. Nakita na siya ng lahat sa TV. Direktor, simulan na natin ang paggawa ng pelikula. Huwag na tayong maghintay. Bakit ba darating si Gu Shaoxian? Huwag nating hayaang maapektuhan ang shooting dahil sa mga hindi sikat na tao. Totoo nga siya nga. Wow! Mas lalo siyang gwapo sa personal kaysa sa TV. Tawagan si Producer Wang palit ang direktor. Seryoso ka ba? Tawagan mo siya. Kung nais mong mapabuti ang iyong buhay sa set, magkunwari kang ako at ngumiti ka ngayon. Teka, cellphone ko to. Nasa'yo ang cellphone mo. Tawagan siya, palitan ng direktor. Hello, kayo po ba si Producer Wang? Ako po si Gu Shaoxian. Nais kong palitan ng direktor. Sige. Sorry, Wenwan. Isang pagkakataon pa. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Ginalit ako ng direktor. Ano? I-blacklist siya. Wenwan, mali ako. Sorry. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Masahin ko balikat mo. Magiging utusan mo ako. Baguhin mo script. Huwag mo lang akong i-blacklist. Sobra ba ang i-blacklist? Talaga? Pero sa tingin ko ayos lang. Producer Wang, napakalinaw na ng sinabi ni Gu Shaoxian. I-blacklist ang direktor ng ating production team sa loob ng 3 minuto at para sa pagpili ng bagong direktor, kontakin niyo si Secretary Zhang. Hello, Producer Wang. Sige, hahanap agad ako ng bagong direktor na magugustuhan ni Mr. Gu. Sinira mo ako, hindi rin kita patatahimikin. Mamatay ka na. Mahina pa rin ang iyong lakas. At ikaw naman, sa tingin ko, hindi maganda ang iyong pag-arte. Gusto mo bang tulungan kitang palitan din? Umalis ka na. Mr. Gu, sandali lamang po. Tingnan mo nga naman, naharang din siya. Ay aba, ang saya-saya talaga ng araw na to. Gu Shaoxian, alam mo ba, nakita ko yung mga direktor.
Presidente, ito ang bid proposal natin. Ay, Miss Wen, confidential ito at para lang sa presidente, hindi mo pwedeng tingnan. Ako ang presidente na. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Pagpapalit ng kaluluwa? Paano? Bakit nangyari ito? Tama, mula ngayon, ako na ang bahala sa kumpanya. Presidente, ako, presidente, ikaw, hindi ka ang presidente, presidente, ako, naku, ano ba talaga ang nangyayari? Sobrang nalilito na ako, para akong mababaliw na sa pagtataka. Okay lang bang sabihin kay Secretary Zhang, Anong magagawa ko? Kailangan ka ba niyang lapitan sa bawat kompedensyal na impormasyon? Hindi pa ako lubos na nagtitiwala sa'yo. Umuwi ka ng sobrang gabi, Wenhuan. Masyado kang kampante sa sarili. Huwag mong isipin na dahil nasa pamilya ka ng Gu, maaari ka nang umasta bilang isang binibini. Yaya niyo, magdala ka ng tubig. Linisin mong mabuti ang buong unang palapag ngayong gabi. Siguraduhin mong walang kahit kapiranggot na alikabok. Naiintindihan mo ba? Palagi ka bang inaapi ng nanay ko? minsan lang naman, pero talaga bang magkasama tayong matutulog ngayong gabi? Siyempre, paano pa tayo babalik sa dati? Ano? Takot ka? Hindi ako natatakot dahil naman hindi ko gagamitin ang katawan mo. Direktor ko, kumusta na? Mukhang nakalimutan mo na yata ang nangyari 20 taon na ang nakalipas. Hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Tata! Tata! Kusyaoshen, anong problema? Kusyaoshen, ngiti, magbibiro rin ako. Huwag matakot, narito ako. Aray! Uy, ako, aray, tignan mo ako. Nagpalit na kayo ulit. Oo nga, pero paano tayo nagpalit ulit? Kanina tinulak mo ako at noon sinampal naman kita ng malakas. Alam ko na, ang mekanismo na nagtitrigger sa pagpapalit ng ating kaluluwa ay sa pamamagitan ng pananakit sa isa't isa, tama? Kung ganun, pwede bang lumayo ka sa akin? Hindi naman kita masyadong gusto. Surprise, Miss Wen! Kumusta? Gusto mo ba ang style na ito? Balik. Naku, hindi marunong umarte si Binibining Wen. Talagang parang siya ay isang presidente. Ay, ikaw ba? Ikaw ang presidente. Kawawa ka naman. Ang bilis mong nakilala ako. Maaari mo bang tulungan akong alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa numerong ito? Kung mas detalyado, mas mainam. Si Binibining Wen pa rin. Ang Pangulo? Ang cute? Cute? Ano ang ginawa niya sa aking katawan? Sabihin mo sa akin, ha? Si Binibini. Presidente, pirmahan niya ito. Uy, anong brand ng foundation mo? Ang ganda ng pagkakapit, hindi namumuo. Ang mukha kong ito na panlalaki ay kailangan talagang alagaan ng mabuti at pahalagahan. At saka, naaalala ko pa noong araw na yon. Uy! Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Wenhuan! Minamura ako. Wenhuan, anong relasyon niyo ni Mr. Gu? Ipinagtanggol ka niya noon. Kayo na ba? Kami? Nawawala na ba ako sa sarili? Kung makikipag-ugnayan man ako sa isang lalaki, dapat ay isang. Si Jiang Feng niyan. Ay, Wenhuan! Ikaw nga ba talaga si Wenhuan? Hindi ko talaga inaasahan na makita ka rito sa ganitong pagkakataon.
Ang cute mo pa rin kagaya ng dati. Hindi ko inaasahan na makita kita rito sa lugar na ito. Di ko rin inakala. Presidente, may artista po sa labas. Isang artista? Baka si Wenwan yon? May ebidensya ako. Papasukin siya. Sige. President Gu! President Gu, akala ko hindi mo na ako kailanman gugustuhing makita. Bakit ikaw? President Gu, narito ako ngayon upang magpaliwanag. Noong araw na yon sa set ng pelikula, si Wenwan mismo ang nang-api sa akin. Nasaan si Wenwan? Siya? Sumama sa mga tauhan ng pelikula sa bar. Hindi mo ba akalaing ganun siya? Magulo siya? Hindi mapakali. Secretary Jiang, pakihanda ang sasakyan at agad kang pumunta sa opisina ko at paalisin mo itong babaeng mukhang multo. President Gu, huwag kang umalis. Sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Si Gu Xiaoshen ang pinakawalang kwentang lalaki sa mundo. Sa tingin ko, mabait naman si President Gu. Gwapo at mayaman, may kulang pa rin. Siya? Nakakatawa? Kahit ko maubos lahat ng lalaki sa mundo at tanging si Gu Xiaoshen na lang ang matira, hindi ko pa rin siya pipiliin. Totoo ba yan? Ayaw niyang sumama. Gusto niya. Nainis ko na siya. Mukhang hindi mo pa nakukuha ang mga karapatan mo. Sa susunod. Gulo natin siya. Sasama ako. Dali. Kahit wala ng lalaki, hindi pa rin kita gusto? Nagyayabang pa lang, nagyayabang. Wenwan, kahit anong pagyayabang ang gawin mo, ayos lang. Pero binabalaan kita, kapag nag-iba ka ng anyo, hindi ko masisiguro kung anong gagawin ko sa katawan mo. Wala akong ginagawang masama. Hoy, gusto ko na ring umuwi. Wala talaga akong ginagawang masama. Promise. Ay naku! Hay! Nakakainis! Bakit na naman tayo nagpalit? Kasalanan mo, hindi ka tumitingin sa daan habang nagmamaneho, tapos ako pa sinisisi mo. Oh, ayan, hinatak na yung sasakyan, tapos hindi pa tayo makakuha ng masasakyan. Manahimik ka! Hello, Binibini. Ay, boss. Ay, hindi, Wen. Ay, hindi, presidente. Nahanap ko na ang hinihiling mong hanapin ko. Isang virtual na numero pala iyon at gumamit ng teknolohiya ng Pei Chi-chan. Kaya imposibleng matukoy kung sino ang gumagamit. Sige, naiintindihan ko. Ito ang telepono mo, ingatan mo. Sa susunod, ikaw na mismo ang mag-ingat sa sarili mong telepono. Oh. Nahanap mo na ba? Confidential yan, di madaling mahanap. May safe si Gu Xiaoshen, hanapin mo. Presidente Gu. Kailan pa nagsimulang magkakilala sina Lin Mengyao at Gu Xiaoshen? Tingnan mo yan. Baka totoo pa nga yan. Front page na tayo nito. Ngayon, nakuhanan ng mga reporter sina CEO Gu Xiaoshen at Lin Mengyao na sweet. Sabi nila, hindi kayang labanan ang tukso ng kagandahan. Malapit na ang magandang balita sa kanila. Ang ganda, si Lin Mengyao ay maganda at mapagbigay. Di tulad ni Wenwan na pangit. Hindi siya presentable. Sana siya ang maging manugang ko. Ha ha ha. Miss Wen, ang chismis ninyo ni Lin Mengyao ay kumalat na. Kung magpapatuloy ka sa gulo, paano kung hiwalayan ka ng presidente? Dahil sa chismis, hihiwalayan ako ni Gu Xiaoshen. Oh, kaya Miss Wen, mag-ingat ka. Magaling! Secretary Jiang, bigyan mo ako ng magagandang babae. Ganito ba kasaya ang weekend?
Halika, President Go, inom. President Go, anong relasyon mo kay Lin Mengyao? President Go, bakit mo kami pinapunta rito ngayon? Ngayon, pinapunta ko kayo rito para magpakuha ng litrato, ha? Halika, umupo ka sa aking kandungan. Talaga? Wenwan! Wenwan, pwede bang sabihin mo kung sino ka? Ako ang kanyang asawa, kaya umalis na kayong lahat. Wenwan, anong kalokohan ito na ginagawa mo sa aking tabi? Lapit sa mga babae. Kung hindi dahil kay Secretary Zhang, hindi ko alam kung anong kalokohan pa ang gagawin mo. Kung ganyan ka ulit, lalabas ako sa kalsada. Sorry na, gusto ko lang namang humanap ng babaeng bagay sa'yo. Yung dalawang yun lang ba? Mas maganda ka pa kaysa sa kanila. Salamat sa papuri mo. Umuwi ka ngayon at pag-isipan mong mabuti ang ginawa mo. Bakit mo naman sinabi yan? Nasaan ang aking telepono? Hindi dapat mawala ang mga litrato ko kasama ang mga magagandang babae. Hindi pwedeng! Hindi pwedeng! Ayun! Nahanap ko na. Nandito lang pala. Mahusay ka nung nakaraan. Ito ang bayad mo. Sige, ako ulit ang tawagan mo. Sa kagandahan, sa katayuan, paano ako magiging mas mababa kay Wenwan? Gu Xiaoshen, hinding-hindi ka makakatakas, sa huli ay magiging akin ka pa rin. Hoy, kayong mga sasaing fans, sabihin nyo nga sa akin, paano nyo nakuha ang numero ng telepono ko? Teka, tita pala ang kausap ko. Mengyao, maaari ba kitang tawaging ganyan? Ang iyong tita ay humini ng iyong numero ng telepono? Wala naman akong ibang intensyon. Nais ko lang sana na imbitahan ka sa aming bahay para kumain ng hapunan. Ayos lang! Pwede ka nang pumunta ngayon. Sige, paalam! Siyang babagay sa anak ko. Gu Xiaoshen, ibalik mo phone ko. Hindi na ako magpo-post ng picture ng mga babae, di ba? Ano ba yan? Takbo ka ng takbo? Mas maganda pa rin ako kahit ano pa ang itsura mo. Ikaw, mamaya kapag dumating ang mga bisita, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na disente at marilag. Tika, di ba ako late? Hindi naman ako nahuli, di ba? Wenwan, tingnan mo siya, tingnan mo sarili mo. Bakit ka narito? Ako dapat magtanong, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng maging nandito? Anak mo kaya ako? Ako ang nagpatawag kay Wenwan. Ang tungkol sa atin ay para lang sa dapat makaalam. Sige. Bakit ayaw ipaalam kay Mingyao ang relasyon nila ni Wenwan? May gusto ba siya kay Mingyao? Manahimik na lang kayo. Pagod na ako. Aakyat na ako para matulog. Bilang bisita, masama ang umakyat ng walang pahintulot ng may-ari ng bahay. Anong paki mo? Bitaw! Tama si Mengyao. Wenwan, hindi mo ba alam itong patakaran? Bitawan mo siya. Wenwan, batid kong hindi mo ako gusto? Ngunit bakit mo siya tinulak palayo? Ano? Wenwan, ayos ka lang ba? Ikaw pala, Wenwan. Lakas ng loob mong manulak. Siya Oksin. Paalisin agad ang babaeng ito. Okay lang po, tita. Hindi sinasadya ni Wenwan. Huwag niyo na siyang sisihin. Tapos ka na ba? Sige na, Wenwan! Tumigil ka na sa pagsasalita. Sa ngayon, ayoko munang makita ka, kaya umakyat ka na at matulog. Oh, Diyos ko, Mingyao, maayos ka lang ba talaga? Ma, ipahinga si Mingyao sa sofa. Aakyat ako para pagalitan si Wenwan. Sige, halika, Mengyao.
Gu Xiaoshen, huwag ka nang magalit. Nais lang ng nanay mo na kayo ni Lin Mengyao, kaya sumunod na lang ako. Labas. Ay, naman, huwag kang ganyan. Ako pa sensitive, lumabas ka ngayon din. Oo na, Mr. Gu. Paalis na po, okay? Paalis na. Mengyao, hindi ka ba talaga kailangan pumunta sa ospital? Huwag kang mag-alala, tita. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, magdi-divorce ka bago si Wenwan. Ano? Diborsyo? Seryoso ka ba? Talaga bang makikipag-diborsyo ka? Ay hindi, ibig kong sabihin mas mauuna kang umalis kaysa kay Wenwan. Salamat po, tita. Gusto ko po talaga si Xiaoshen. Ha, Gu Xiaoshen, humihiling ako. Pumunta ka na sa set ng pelikula. Ayaw. Galit ka pa rin ba sa pagtatanggol ko kay Lin Mengyao noon? Hay, naipaliwanag ko na sa'yo. Ginawa ko yon para sa hiling ng mommy mo. Huwag banggitin yan. Oh, sige, hindi ko nababanggitin yan. Ngunit, bakit ka ba ganun na lang kung magalit sa iyong mommy? Xiao Xiao, huwag ka munang umalis. Malapit nang malugi ang kumpanya, pero araw-araw ay puro lang paglalasing ang inaatupag mo. Ayaw kong mamuhay kasama ang isang mahirap. Ang bata, hindi ko na rin siya kailangan. Dalhin mo ang anak mo at mamuhay kayo sa kahirapan. Mami, huwag kang lumisan. Mahal kong mami. Sa tingin ko, mabait naman sa'yo ang mommy mo, ah. Sabi ko na, huwag mo siyang babanggitin. Wenwan, patawarin mo ako. Pasensya na, pakiramdam ko. Kasi ay mas naging malapit tayo sa isa't isa. Malapit? Dahil ba sa pagpapalit ng kaluluwa, kaya ka nagkakaroon ng maling akala? O sa palagay mo ba'y malapit tayo dahil lamang sa isang kontrata ng kasal? Oh, Jiang Feng Mian! Siya! Oh, si Jiang Feng Mian nga! Kailan ka ba niya mapakikinggan? Ano ba ang ginagawa ninyong dalawa? Wenwan, meron ka bang libreng oras ngayon? Samahan mo akong maghanap ng lugar kung saan makakaupo at makakapagpahinga tayo saglit. Wala. Ay, ako may oras ako. Ay, kilala ko si Wenwan. Kung anong gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo. Opo, ikaw ang walang oras. Pero ngayon, ako na ang may oras. Napakabuti. Halika na, sumakay ka sa aking sasakyan. May alam akong kainan na masarap ang pagkain at doon tayo pupunta. Bilang isang eksperto sa pagkain, masarap ang pagkain dito. Wenwan, 10 taon na tayong hindi nagkikita, no? Kung titingnan ang reaksyon ni Wenwan kanina, mukhang gusto niya ang lugar na. To, nung nag-aral ako sa ibang bansa, narinig ko na hinabol mo raw ako hanggang airport. Mukhang gusto mo nga talaga ako. Wala akong taste nun. Nung araw na nagkita tayo sa bar, pareho tayong masaya. Sapat na bang ikaw lang ang masaya? Hoy, sagutin mo nga ako. Gu Xiaoshen, iligtas mo ako sa ospital. Uy, anong nangyayari rito? At saan ka ba pupunta? Bilang isang eksperto sa pagkain, nagdududa ako sa kakayahan mo sa napakapangit na pinili mo. Dumating! Anong nangyari? Sinabi ng chairman, ang lolo mo, na matagal na tayong kasal, pero wala pa ring nangyayari, kaya pinapunta niya tayo rito para magpatingin. Ito? Ito lang ang masasabi mo. Pupunta ako sa urology para sa'yo. Ano? Urology? Mr. Gu, matagal lang naghihintay ang doktor. Alin ang dapat kong puntahan? Hindi ba pwedeng pikein na lang ang report? Hindi madali. Puno ng ispian ng lolo ang ospital. Paano tayo lulusot? Mr. Gu, kung handa na kayo, aalis na tayo. Sige, tara. Sa katunayan, maraming mag-asawa ang nahihirapan magkaanak. Kaya, huwag kayong mag-alala. Maging relax lang. Anong test ang kailangan kong gawin? Nagbibiro po ba kayo, Mr. Gu? Siyempre, ang fertility test para sa mga lalaki. Ano? Anong ibig mong sabihin fertility ng lalaki? Hindi ko kayang gawin yan. Ayokong gawin yan. Talagang ayokong gawin yan. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya, Gu Xiaoshen. Hindi ko yan magagawa. Hindi ko kaya. Gu Xiaoshen. Hindi. Hindi kaya, hindi. Manahimik po, babanggitin yan. Ang bilis nyo na bang bumalik? Ano yung hawak mo? Materyales to sa board meeting. Nag-aalala ko, baka di pa kayo nagkapalit at si Miss Wen ang sasalita. Gusto ko sanang ipakita sa kanya para mapag-aralan niya.
Hindi ko nababanggitin sa board meeting ang nangyari ngayon, pero kung papalpak ka, pagsasamahin ko ang bago at luma nating issue. Sige. Ang gulo. Hindi ko maintindihan. Aling parte ang hindi mo maintindihan? Dito. At saka, meron din dito. Ano, ang sikat na eksperto sa pagkain na si Jiang Fengmian, may gusto kay Wenuan? Nakakaingit naman si Wenuan? Nariyan si Gu Xiaoshen, tapos ngayon si Jiang Fengmian, at pareho pa silang mga gwapo? Anong Jiang Fengmian? Swerteng makitang muli ang matagal ko ng gusto. Aba, kung sino-sino na lang ang naglalakas loob na magtapat ngayon. Ha? Si Jiang Fengmian ba ang sinasabi mo? Si Jiang Fengmian nga ba talaga? Jiang Fengmian, may gusto sa akin ng 10 taon. Sana naging mas agresibo ako. E di sana nun pa kami nagkatuluyan. Presidente, may problema. Kalma lang, chismis lang naman yang tungkol sa pagtatapat. Hindi ko yung pagkakakati ko. President, pakitingnan. Kaninang umaga, nakatanggap kami ng anonymous na ulat na naglalaman ng impormasyon na ang bagong produkto ng Gu Group ay may sangkap na nagdudulot ng cancer. Kung mapatunayan na totoo ang ulat na ito, ang Gu Group bilang isang nakalistang kumpanya ng laruan ay maaaring humarap sa hindi matantiyang pagkalugi. Naku, lumabas na sa balita, bumabagsak ang stocks ng Gu Group na nagdulot ng gulo sa stock market. Naku po! President, anong gagawin natin ngayon? Nakita na ba ang nag-report? Pasensya na, hindi pa. Makakaapekto ito sa Board of Directors, hindi ba? Siyempre makakaapekto yan. Minumura na tayo ng lahat sa labas na para tayong pinakamasamang nilalang. Tapos ikaw, Gu Xiaoshen, nagtatago ka lang dito. Gu Xiaoshen, kailangan mong magpaliwanag sa amin. Sabi ko na, ang isang binatang lalaki, karapat-dapat ba siyang mamahala sa kumpanya natin? Gu Xiaoshen, pinapayuhan kitang isuko mo na ang pagiging presidente para hindi ka mapahiya sa huli. Kayo, mga matatanda, anong pinagsasabi nyo? Ako, si Gu Xiaoshen, ay may kakayahan. Sa palagay nyo ba, kaya nyo pa rin kaming agawin? Gu Xiaoshen, napakalaki ng iyong pagmamayabang. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo ito masosolusyonan, huwag ka nang umasang magmana ng ating kumpanya. Wenuan, di ko akalaing ganyan ka. Anong magagawa ko? Minumura ka nila, pero sa akin sila nakatingin. Kaya pakiramdam ko ako ang sinisisi. Magpapatawag ang mga tusong matatanda ng board meeting pagkatapos ng 3 araw. Nakasalalay dito ang pagmamana mo. Ano kaya ang mangyayari sa loob ng 3 araw? Kailangan nating subukan ang lahat. Makipag-ugnayan sa Public Relations Department para maglabas ng pahayag na tinatanggap ng Gu Corporation ang bagong product promotion at ipadala agad ang bagong produkto sa testing department para muling masuri. President, 3 araw ang pinakamabilis na resulta. Baka huli na. Mangyaring gawin mo muna ang sinabi ko. Kung may anumang mangyari, makipag-ugnayan ka agad sa akin. Narinig ko na hinahanap ni Gu Xiaoshen ang taong nagsumbong. Hindi niya iyon kailanman matutukoy, hindi ba? Ikaw, Uncle Jiangming, ang siyang nagsumbong ng hindi nagpapakilala. Huwag matakot, gawin ang tinuro ko. Mr. Gu, di ba nangako kang magbibigay ka ng paliwanag? Nasaan na yon? 2 araw, hinanap namin ang nag-report at sinuri ang produkto. Nagsumbong? Nasaan ang test report? Maniniwala kami sa'yo dahil sa bibig mo? Nakakatawa. Ha? Hay nako! 3 araw nang bumababa ang stock, ngunit wala kang magawa. Mukhang hindi ka akma na magmana ng Gu Group. Oo nga, hindi pwedeng ipasa ang Gu Group kay Gu Xiaoshen. Mr. Gu, kung alam mo ang lugar mo, kusa mong isuko ang posisyon ng presidente, baka gawin ka pa naming department manager. Sumuko. Tahimik si Mr. Gu, tinanggihan ang aking alok. Wala nang pag-uusapan pa. Simulan na ang botohan. Taas ang kamay ng sumasang-ayon kay Gu Xiaoshen. Bumoto na.
Kung sino man ang sumasalungat sa pagmamana ni Gu Xiaoshen sa Gu Corporation, magtaas ng kamay. Oh, sandali lang. Huwag muna kayong magmadali. Gu Xiaoshen, huwag ka nang lumaban. Kung wala kang kakayahan, bumitaw ka. Ibigay sa mas may kakayahan. Ito ang ulat ng pagsusuri sa produkto. Walang sangkap na nagdudulot ng kanser sa produkto. 3 araw pa bago lumabas ang resulta. Wala pang 3 araw, magpapakita ka ng palsong dokumento? Sinong niloloko mo? Hayaan niyong ilantad ko ang iyong mga kalokohan. Mga Ginoo, ito ay palsong dokumento na gawa ni Mr. Gu. Ha 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 ha. Naku, Mr. Gu, totoo nga po. Ito ay tunay na tunay. Tingnan ninyo, totoo ito. Tama, isa itong lehitimong dokumento na may selyo laban sa pamemeke. Oo, totoo nga. Imposible. Hindi maaring lumabas kaagad ang resulta ng pagsusuri. Gu Xiaoshen, anong uri ng panlilinlang ang iyong isinagawa? Kaya mong i-report si Mr. Gu sa kalagitnaan ng gabi, kaya ko rin. Napabilisin ang pagsusuri. Walang magsasabing ako ang nag-report. Nasaan ang ebidensya? Mr. Gu, kahit na malapit kayo sa isa't isa, hindi mo pwedeng basta na lang isisi sa iba? May maipapakita ka bang ebidensya? Tama, kailangan ng ebidensya. Mr. Gu, desperado ka na ba? Nanginginig ka ba sa takot? Mga Ginoo, nagpakahirap ako sa kumpanyang ito ng dekada. Matapat at masipag ako. Ngunit ngayon, gusto ni Mr. Gu na pagbintangan ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Oo, nasa akin ang ebidensya. Nasa akin ang ebidensya. Narito ang record ng chat ko sa misteryosong tao ng Xingyue Company at ang mga email kung saan ako inutusan ni Director Yang para magulat ng hindi nagpapakilala. Ano? Totoo ba yan o hindi? Ganun pala. Hindi ako nagpadala sa'yo ng email. Ang lahat ng mga dokumentong iyan ay pwedeng palsipikahin. Ikaw ang nag-trador sa Gu Group. Gaano man kahalaga sa'yo ang kumpanya, CEO Gu? Wala ka bang anumang sikreto sa Xingyue Company? Nasaan ang ebidensya ng mga sinasabi mo? Ito ay makatwirang paghula lamang, ngunit hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang buong Fu Group sa ganyan. Kahit hindi nakipagsabwatan si CEO Gu sa Xingyue para iligtas ang kumpanya, takot kang manatili si Gu Xiaoshen dito. Mr. Shu, anong gagawin natin ngayon? Gu Xiaoshen, dahil sa iyong pagtataksil, patuloy na bumabagsak ang stock ng kumpanya at bawat segundo ay parang tubig na dumadaloy at patuloy na nalulugi. Sa loob lamang ng ilang araw, daan-daang bilyon na ang nawala sa stock ng kumpanya. Daan-daang bilyon, napakalaking halaga niyan. Gu Xiaoshen, wala ka na bang masabi ngayon? Ako. Gu Xiaoshen, kung alam lang ng iyong ama ang lahat ng ito, tiyak na labis siyang magsisisi na iniligtas ka niya mula sa naglalagablab na sunog na iyon. Ha? Handa na ang kasunduan sa paglilipat ng equity. Xiaoshen, pirmahan mo na. Gu Xiaoshen, ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano natin masosolusyonan ang problemang ito? Pirmahan mo na. Pirmahan. Teka, bakit hindi pwedeng pirmahan? Sige na, pirmahan mo na yan. Bilisan mo. Aray ko po! Akin na yan. Hayaan mong ako ang tumingin. Ako na ang hahawak niyan. Akin na, bilisan mo. Ako na. Hindi ba't si Director Yang ang dapat na pumirma sa kasunduan sa paglilipat ng equity? Dahil sa ginawa mo, Director Yang, mukhang hindi naging maayos ang pagpapatuloy ng ating pulong ngayon. Ano man ang iyong sabihin sa sandaling ito ay wala ng saysay. Ang pagpirma mo sa kasunduan sa paglilipat ng equity ang huling magandang bagay na maaari kong ibigay sa iyo. Director Yang, ang kasunduan sa paglilipat ng equity ay inihanda mo na kaagad. Wala siyang masabi? Xiaoshen, huwag kang magpatagal. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin. Sinamahan kitang mag-aksaya ng oras para manatili ka sa posisyon mo ng ilang taon pa. Dahil atat na atat ka na, didiretsuhin na kita. Mayroon akong hindi magandang nakasanayan kapag tumatawag. Gusto kong naka-on ang auto-recording. At si Secretary Jiang para manatili akong updated. Tuwing nakikipagkita siya kay Director Yang, laging nakabukas ang phone niya. Ano? Ang teleponong ito ay naglalaman ng recording ng pakikipagsabwatan ni Director Yang upang tulungan ang Xingyue Company na labanan ng Gu Corporation. Nais ninyo bang pakinggan ito? May recording na. Hindi naman peke ang recording, di ba? Kaya pala, siya ang may hawak ng telepono at nakadikit sa pader. Kapag ipinalabas ko ang recording na ito, ilang taon ka kayang makukulong. Hindi ko naman kailangang ilabas ito, pero kailangan mong ibigay sa akin ang mga sekreto ng Xingyue bilang kapalit. Ano sa tingin mo? Bibigyan kita ng 2 araw para makapag-isip.
Director Yang, totoo bang ibinenta mo sa Xingyue Group ang lihim ng Gushi Group? Ang insidente ng cancer sa bagong produkto, gawa-gawa mo rin ba? Maaari ka bang sumagot? Galing Vice-Presidente? Ang galing. Ang Gushi Group na nadawit sa kontrobersya ng produktong nagiging sanhi ng cancer ay nagpulong ng board meeting ngayong hapon. Ayon sa isang source, ito ay isang sabwatan ni na Director Yang at Xingyue Company. Kung may iba pang paglalabas ng lihim ng negosyo si Yang, maaari siyang maharap sa hanggang 7 taong pagkakakulong. Kumusta? Nalukas na ang lahat. Pero, Secretary Zhang, di ko siya makala na ikaw pala ang anonymong whistleblower. President, hindi ba't alam nyo na ang lahat? Nandito ako? Kaya? Nagpalit ulit kayo. Oo. Secretary Zhang, ikaw ba ang anonymong whistleblower? Ahin na. Sana hindi ka nag-report para walang nangyari nito. Kung hindi nagsumbong si Mr. Zhang, iba ang hahanapin nila. Kapag nangyari yon, mawawala na sa atin ang kontrol sa sitwasyon. Presidente, paumanhin. Delikado ang sitwasyon kaya hindi ko agad na iulat ang anonymong pag-uulat ko. Opo. President, buti na lang may recording. Wala akong ganyang bagay. Para di matuklasan ang peking recording, papasukin ng media. Ganun pala. Sayang lang at di nalaman ng misteryosong tao. Kung madaling malaman, hindi nyo kalaban ang Xingyue Company. Secretary Zhang, hanapin at huwag palampasin ang lahat ng nagpakalat ng chismis. Opo, Pres. Ngayong maayos na itong naaprubahan ng board, sigurado nang ikaw ang magmamana ng kumpanya. Hindi ba dapat pag-usapan na rin natin ang tungkol sa diborsyo natin? Dapat na rin nating pag-usapan ang diborsyo natin, hindi ba? Marami pa akong kailangan gawin. Huwag na nating pag-usapan ang diborsyo. Sabi mo, pagkatapos ng meeting, pag-uusapan natin ang diborsyo. Huwag kang matulog, magsalita ka. Tumahimik ka. Sino ba ang kakampi mo rito? Secretary Zhang, ihinto mo. Batuta ako. Ano? Ayoko na lang talaga na magkasama kayo sa isang espasyo o lugar. Teka, Sekretarya Zhang, sa kabila ng lahat, siya pa rin ang asawa ng presidente. Walang hiya ka talaga, walang hiya. Paano hindi ka marunong tumupad sa salita mo? Hindi ka dapat ganyan. Miss, tumutupad ako sa salita. Uminom tayo. Subukan mong manigarilyo, hindi na kita kakausapin. Hindi ako maninigarilyo. Masyado lang madilim dito. Hindi ko makita. Sa hotel na lang tayo. Mas maliwanag doon. Sino namang sasama sa'yo sa hotel? Lumayo ka. Miss, lasing ka na. Hayaan mong ihatid na kita pa uwi. Manyak! Akala mo ba dahil lasing ako, hindi ko alam ang dinabalak mo? Gabi na pero hindi ka pa umuuwi. Naglalasing ka pa rito. Tingnan mo nga ang itsura mo. Bitawan mo ako. Kilala mo ba kung sino ako? Nag-aaway na sila. Malalaman mo rin. Presidente, kailangan ba siyang parusahan, Xiao Chen? Hindi ko na po uulitin. Mali po ako. Sino ka ba talaga? Patawarin mo na ako. Mahalan na kayo. Bitaw! Duwag ka! Napakabaho mo naman. Ang baho ng hininga mo. Hindi kita kayang amuyin. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ka kabaho. Grabe naman ang lalaking to. Umiiyak na ang nobya niya. Di man lang pansinin. Bakit hindi mo na lamang siya tulungan? Hindi ba't mas dapat mong asikasuhin ang kasintahan mo, lalo na kung umiiyak siya? Halika na, umuwi na tayo. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo ngayon na. Uy, anong gagawin mo? Teka, wag mong sabihin na susuka ka na naman. Ang sakit ng ulo ko. Bakit ako nakatulog sa sahig? Bu Xiaoshen, pinatulog mo ako sa sahig. Anong katarantaduhan na naman to? Alangan namang sa kama pa kita patulugin? Napakarumi mo na. Huwag mong sabihing susuka ka na, ha?
Hindi ko na talaga matandaan ang nangyari. Ay, oo nga pala, meron akong nakalimutan. Akala mo ba malulusutan mo lahat kung magpapanggap kang lasing na lasing? Anong klaseng babae yan magsusumbong? Kagabi, isang western restaurant ang nadiskubreng may seryosong issue sa kaligtasan ng pagkain. Ang sikat na eksperto sa pagkain na si Jiang Fengmian ang nagrekomenda nito. Maraming netizens na ang naglagay sa blacklistado ng mga restaurant na inirekomenda ni Jiang Fengmian. Kaya pala ang pangit ng lasa. May problema pala ako. Eksperto sa pagkain, siya'y bayaran lang para i-promote ang restaurant. Bakit kumikita siya ng labag sa konsensya? Saan ka pupunta? Pupuntahan mo si Jiang Fengmian? Alam ko, magmaneho ka, isama mo ako. Konsernado ka talaga sa kanya dahil niligtas niya buhay mo? Oo, eksakto. Ang buhay ko ay talagang nailigtas niya. Jiang Fengmian, ang folder na nasa upuan ng kotse, ay ipinakiusap lang sa akin na ipasa sa iyo ng ibang tao. Kung hindi galing sa'yo, ayokong tingnan. Anong binubulong mo? Wala lang. Naku! Tapos na. Nakalimutan kong isauli ang libro sa silid-aklatan. Uuwi muna ako. Xiao Deputy Secretary. Xiao Deputy Secretary. Xiao Deputy Secretary. Huwag kang pupunta. Hayaan mong ako na ang bahala at aayusin ang lahat ng ito. Ano? Hindi ko alam kung bakit ako pinatawag ni CEO Gu. Paano mo planong ayusin ang iyong iskandalo? Hindi mo ba ito kayang lutasin? Ako ang makakatulong sa iyo upang ayusin ang problemang ito. Kung tutulungan tayo ni CEO Gu, tiyak na magiging garantisado ang lahat. Tama yan. Ang aking hangarin ay maging mas malapit sa iyo ang init ni Wenwan. Huwag mong sabihin gusto mo siya. Maaring tama ang iyong sinasabi. Kung sakaling hindi ako pumayag, kung ang kondisyon ay hindi matutupad, natural lamang na hindi rin magiging balido ang paunang napag-usapan. Huwag kang magmadali. Bibigyan kita ng isang araw para mag-isip. Okay, naintindihan. Ako nang bahala. Mukhang hindi mo na kailangan ng isang buong araw para bumalik sa akin. Presidente, magsisimula na ang meeting. Ang dokumento ay nasa conference room na. Kumusta ang kaso ni Jiang Fengmian? Hindi maganda ang sitwasyon. Mataas pa rin ang usapan online at maraming restaurant ang pinipilit na walang kaugnayan kay Jiang Fengmian. Lumalala ang opinyon at mukhang hindi ito madaling matatapos. Kung hindi ito maaayos, baka ito na ang katapusan ng career ni Jiang Fengmian. Grabe, ang haba naman ng pulong na ito. Kailan kaya ito matatapos? President Gu, tinatanggap ko ang mungkahi mo. Huwag mo ring kalimutan ang kondisyon ko sa pagtulong sa'yo. Secretary, humanap ka ng paraan upang mawala si Jiang Fengmian sa trending. Makipag-ugnayan sa mga kinauukulang restaurant upang mapababa ang pinsala. Opo, President. Napagod ka nitong mga araw, magpahinga ka muna. Pero kasama ako bukas. Wag na, may kasama na ako. Naibuk na ba ang kwarto para sa biyahe? Oo, nasa pangalan ko na. Palitan ng pangalan ni Wen? Sige po. Kung ganun po, si Binibining Wen po pala ang makakasama ninyo sa inyong biyahe para sa negosyo bukas. Nakakainis! Nagpalit na naman. Oh, heto phone mo. Nasaan phone ko? Dito. Pero sigurado kang walang nangyari sa atin kagabi, di ba? Imposibleng bigla na lang tayong nagpalit, di ba? Siyempre walang nangyari. Hindi, si Wenwan. Siya ang aking makakasama sa biyahe. Gu Shaoshen, tila may mga bagay kang muling nakalimutan. Ayos lang, tutulungan kitang maalala. Sensei. Secretary, bakit hindi mo kami kinuha ng 2 kwarto? Utos ni Lolo? Dapat si Secretary Jiang kasama mo. Sakto, kayong dalawa sa isang kwarto.
Umuwi si Kalihimjang sa kanyang bayan upang makipagkita sa kanyang mapapangasawa. Hay, sa wakas nakainom na. Hello, sabihin mo. Muntik ko nang makalimutang sabihin sa'yo, ang boss, para mapabilis ang pagtaas ng kita, nagpadagdag ng kung ano. Wala kang inilagay, di ba? Huwag mong sabihin na inom ninyo. Wala, tama na. May idinagdag si Lolo sa tubig. 2 lagok lang, okay lang yan. Iwat! Hindi ba linis? Bakit ang init na init dito sa lugar na ito? Kailangan na siyang alisin. Kailangan nang tanggalin ang bahaging iyon sa lalong madaling panahon upang hindi na ito makapagdulot ng karagdagang problema. Okay ka na ba? Gising ka na ba sa pagkakatulog? Tito, paalam na po. Tito, Papa, tulungan niyo po ako. Kailangan ko ang tulong ninyo. Saklono! Anak, ayos ka lang ba? Ilalabas ka ni Papa, ilalabas kita ngayon din, ha? Papa! Nagpalit. Ibig bang sabihin nito na ang susi sa lahat ay ang aking pagtrato sa aking ama? Hindi ito ang tama. Dapat iba ang naging sitwasyon. Nakapagtataka, bakit bumalik na naman sa dati? Kakaiba. Bakit mo tinago pagkatao mo? Upang malaman ang tunay na resort, hindi ako basta namumuhunan. Laruin yon. Boring. Ikaw ang boring. Tingnan mo, ang saya-saya kaya. Hawakan mo to, titingnan ko. Ay, may susi ako, susubukan ko. Uy, saan galing yung mga susi nyo? Susubukan ko. Ang susi na ito ay natagpuan sa damuhan. Sa pamamagitan lamang ng susi na ito, mabubuksan natin ang salaming kabinet at makukuha ang gintong bara. Sige, subukan na natin. Subukan na natin. Hoy! Sino ka? Ako ang boss dito. Subukan mo. Boss Lee, matagal na tayong hindi nagkita. Si Mr. Gu pala, paumanhin. Pero kumusta na ang pinag-isipan ninyo tungkol sa Tujia Village? Oh! Tujia Village, binili ko na. Ay, Mr. Gu, nakikiusap ako sa'yo. Ang Tujia Village ang buong buhay na pinaghirapan ko. Hahaha, bakit niya sinasabi ang mga bagay dito? Mr. Gu, bakit hindi ka na mag-i-invest? Maganda naman ang resort na yan. Hindi ako mag-i-invest. Ibig sabihin, ayoko. Hindi ko maintindihan. Ngunit ang iyong ina, upang lamang paghiwalayin tayong dalawa, ay labis na nagpagod at nagsimula na siyang magpakilala sa akin ng mga potensyal na makakadate. Date? Oo, talaga. President, nalaman ko na, ang kadate ni Miss Wen ay si Jiang Feng Mian. Anong ginagawa nila ngayon? Naglilibot sila ngayon sa mall. Si Wen Wan, ang bida sa ating kwento, ay kabibili lang ng tiket sa sinehan sa unang palapag ng mall. Ipasara ninyo kaagad ang sinehan sa mismong oras na ito. President, nasa second floor. Sa barbecue, isara. Pumunta sila sa arcade. Ipasara. Ngayon, nasa escape room naman sila. Ipapasara ko na rin yan. President, pwede ninyong samahan si Binibining Wen sa escape room. Ihahanda ko ang pinaka-nakakatakot para sa inyo. At tiyak na mapapayakap si Binibining Wen sa inyo dahil sa sobrang takot. President, umalis na sila sa mall. Saan sila pupunta? Bar. I-post ang lokasyon ng bar. Pagkatapos makipag-ugnayan para pansamantalang isara. Sagot namin ang anumang mawawala. Ha? Nakakapagtaka. Saan man tayo pumunta ngayon? Laging sarado o pansamantalang hindi bukas ang mga lugar. Magaling pa naman ang pag-bartend dito. Sa susunod na lang kita madadala.
Ayos lang, narito ako. Ha? Gabi na't hindi ka pa umuuwi at dito ka pa nagpakalasing. Sa labis mong pagkalasing, ano ba ang gusto mong gawin? Wah! Uy, hindi ka naman siguro susuka, di ba? Masaya ka ba? Gu Xiaoshen, bakit ka nandito? Nandito ako upang paalalahanan si Mr. Jiang, huwag kalimutan ang kondisyon na pinangako niya sa akin. Anong kondisyon? Hindi mo kailangang malaman. Uuwi ako. Sandali. Nahihiling ako kay VP Jiang, hindi pa kami tapos mag-usap. Ayaw mo na ba ng huling bayad? Yan lang lagi panakot mo. Aalis? Sige, aalis na. Saka na natin pag-usapan, uuwi na ako. Bukas na lang ulit. Uy, galit ka ba dahil dinala kita pabalik? Sino ba naman ako para magalit, Aber, bossy CEO? Dahil sa lalaking kabit, wala kang pakialam. Ano? Anong lalaking kabit? Hindi ba totoo? Alam niyang asawa kita, pero sadya pa rin lumalapit sa'yo. Ha? Ha? Paano? Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ko rin alam. Kahit alam pa niya, hindi tayo totoong mag-asawa, di ka pwedeng makialam. Nagparehistro tayo sa civil registry, kaya legal tayong mag-asawa hanggat di diborsyado. Habang may pasensya pa ako, i-block mo na si Jiang Fengmian at huwag mo nang ulitin. Gu Xiaoshen! Bakit ka sumisigaw? Gusto mo bang ipakita na wala kang pinag-aralan? Ginangjeng mangyari lang magkaroon ka ng asal. Anak, pinagtatanggol lang kita. Bumalik ka rito. Nag-ayos ako ng mapapangasawa para sa'yo. Pero mukhang hindi ka pa rin nasisiyahan. Kailangan mo pa talagang habulin ng anak ko? Tita, baka nagkakamali kayo. Hindi ko guguluhin kailanman ang inyong anak. Kailan ka ba naging mayabang sa bahay na to? At hindi ka rin pwedeng maging mayabang dito? Iniwan mo kami ni Papa sa pinakamahirap na panahon? Wala ka ng kaugnayan sa pamilya, Gu? Kung maglalakas loob ka pang saktan siya, umalis ka na? Arthur! Anong sabi mo? Ipinagtanggol ba ako ni Gu Xiaoshen kahapon? Hello? Ano yon? Jiang Fengming, magtiis ka. Darating ako ngayon para sagipin ka. Kumusta? Anong sinabi mo? Jiang Fengming, lumaban ka. Papunta na ako para iligtas ka. President, bihira kitang makitang ganyan. Anong nangyari? Wala ito. Dahil ba kay Binibining Wen? Sa palagay ko, talagang bagay kayo ni Binibining Wen. Hindi niya ako gusto sa kasamaang palad. Paano nangyari yon? Nahihiya ka lang sa harap ng babaeng gusto mo. Hindi ako kailanman nahiya. Sira ang lock ng 6026. May tao sa loob. Ano? Kwarto ng bisita. Kwarto ng bisita. Ang bisita sa kwartong 6026 ay inatake ng matinding hika. Dali, kumuha kayo ng reserbang susi para mabuksan ang pinto. Wala ba tayong hawak na reserbang susi para doon? Sira ang lock, di mabuksan. Ang abala. Jiang Fengmian, ayos ka lang ba? Jiang Fengmian. Kukunin ko ang first aid. Jiang Fengmian, ayos ka lang ba? Mr. Fu, ako to si Ximen Yao. Ano? Nakita ko si Wenwan at Jiang Fengmian na pumasok sa Langham Hotel. Silang dalawa lang. Sekretaryo Jiang, umurong ka. Sekretaryo Jiang, umurong ka. Ano ba ang nangyayari? Sinabi ko sa'yo na umurong ka. Bumaba ka sa sasakyan. Ako na ang haharap dito. Buti na lang may gamot sa hika sa first aid kit kundi hindi ko alam gagawin. Nag-aalala ka ba? Oo naman! Iniligtas mo ang buhay ko noon. Kung hindi kita matutulungan ngayon, siguradong makokonsensya ako habang buhay. Teka, bakit hindi ko maalala na may hika ka? Hindi pa ako nagkaroon ng ganong atake noon. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito dati.
Ito ang unang usap natin ng walang istorbo. Naaalala mo pa ba ang Sports Fest? Oo naman, hinimakay ako sa 3,000 meters, tapos dinala mo ako sa clinic. Hehehe. Sinabihan ka ng class advisor na maarte. Alam mo ba anong ginawa ko sa galit? Pinuntahan ko ang office niya at binura ang lahat ng PowerPoint sa computer niya. Totoo ba yan? Binura mo pa talaga ang lahat ng mga iyon? Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Bakit mo siya hinahanap? Nag-away kasi sila ng nanay niya dahil sa akin. Umalis ang nanay niya kaninang umaga, dala ang mga gamit. 11:00 ang flight. Gusto mong pigilan niya? Hindi. Sinabi ko lang sa kanya na magpaalam man siya o pigilan niya. Ayokong isipin ng iba na isa akong maninira ng relasyon. Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa relasyon namin ni Gu Xiaoshen? Di ba't ikaw? Kailan naman? Sigurado akong si Gu Xiaoshen yun. Ngunit bakit niya ipinaalam sa iba ang tungkol sa ating relasyon nang walang pahintulot mula sa akin? Siguro sa tingin niya, isa kang taong pwedeng basta-bastahin lang. Ah, ganun pala. Si Gu Xiaoshen pala ang dahilan. Miss Wen, anong nangyari sa inyo ng presidente? Pinagawa niya ako ng isang kasunduan sa diborsyo. Saan ka? Sa susunod na lang ulit tayo mag-usap. Hindi ko lubos sa kalain na napakahusay mo palang umarte na parang may hika. Sana ito ang una at huling pagsisinungaling mo sa akin. Wala akong pake. Pareho lang tayong nakikinabang. Sa'yo si Wenwan, sa akin naman si Gu Xiaoshen. Miss Wen, bakit ngayon ka lang? Nasaan si Gu? Umuwi na, kararating lang. Yaking! Anak, hindi mo pa rin pala matiis si Mama. Hindi kita pinipigilan, kaya wag kang assuming. Ayos lang. Basta't tinuntahan mo ako, masaya na ako. Bumalik lang ako para itanong kung bakit mo iniwan si Papa noon. Anak, pakinggan mo ang paliwanag ni Mama. May dahilan ako. Rason? May rason ba ang babaeng lumisan sa kanyang anak? Hindi ganun yon. Lugmok ang kumpanya noon. Ginamit ng iyong amaham. Nasaan si Gu Xiaoshen? Tila hanggang diyan na lang talaga ang iyong halaga sa puso ng aking anak. Sa palagay ko, bilang isang ina, wala ka na ring halaga sa puso ni Gu Xiaoshen. Ikaw! Naramdaman mo ba? Hindi ka talaga gusto ng anak ko. Ang simula ng pagkasawa ng lalaki sa babae ay ang cold treatment. Nakuha mo, kinamumuhian ka ng anak ko, cold treatment ang ginagawa niya. Hindi ka pa ba tapos magsalita? Babasadin ko ang pagbumukha mo? Ah? Gu Xiaoshen, ipinapaalam ni Sekretarya Jiang na ipinapahanda mo raw sa kanya ang kasunduan sa diborsyo. Gu Xiaoshen. Hindi mo ba sinabing sino man ang guluhin mo? Wag lang ang anak ko? Ngayon na ayaw ka ng pansinin ng anak ko? Bakit ka pa rin nakasunod sa kanya? May kakausapin lang ako sa kanya? Ano ang nais mong sabihin? Ayaw mo lang siyang iwan kaya ka nakakapit. Kung papayag kang makipagdiborsyo, agad kong ilalagay sa iyong account ang 5 milyong ipinangako ko. Tita, huwag kang mag-alala. Makikipagdiborsyo ako kay Gu Xiaoshen. Hindi mo na kailangang intindihin ito. Anak, ang lalim na ng gabi. Saan ka pa ba pupunta? Overtime. Boss ko, halos 40 minuto na akong naghihintay, pero wala pa ring dumarating na sasakyan. Siguro naman makikisabay na lang ako sa inyo papuntang Gushi. Boss Gu.
Talaga bang ganun mo ako kinaiinisan? Basco! Nakita mo ba ako? Lubos kang nadismaya? Hindi. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Sir, kanina pa natapos ang meeting. Hindi pa po ba kayo aalis? Sir, kahit hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo ni Binibining Wen, sa palagay ko po dapat pakinggan nyo ang nais niyang sabihin. Kung hindi nyo siya sasagutin, mag-aalala po siya. Hindi siya mag-aalala. Nareserba mo na ba ang aking ticket sa eroplano patungong Amerika? Nakabook na po, mamayang alas 5. Talaga po bang aalis kayo ng 2 buwan? Sir, pwede nyo naman pong piliting manatili si Miss Wen sa tabi nyo. Minsan iniisip ko, mas mabuting makipagpalit na lang ako ng katawan sa kanya para ako na lang lagi ang nakikita niya. Pero hindi ko pwedeng gawin yon dahil hindi siya magiging masaya. Alam mo ang susi sa pagpapalit ng kaluluwa. Wenwan! Mamaya, maglalakad ka mula doon tapos ang camera, itutok sa kanya. Ikaw, mas tapatan mo ang ekspresyon mo mamaya. Opo, Direk. Sige, kunin mo ang kutsilyo mula sa dibdib mo at saksakin mo siya. Opo, Direk. Sige, maghanda na. Kunin mo ang kutsilyo mula sa dibdib mo at saksakin mo siya. Okay, maghanda ang lahat ha. Sige, take na. Oo nga, ang galing umarte, parang totoo. Saan ka, tingnan mo. Aray ko, naku. Hala, ka! Wait, di ba props lang yan? Bakit totoo? Tawag ng ambulansya, bilis. Kalahating oras lang nakalipas, may insidente ng pananaksak sa isang film set. Nagkamali ng kutsilyo, ikinasugat ng aktor. Ang pangit. Malubha ang sugat, isang aktor na nagngangalang. Sagutin mo ang tawag, sagutin mo. Nasaan ang anak ko? Alam ba niyang nasaktan si Wenwan? Papunta na sa airport ang CEO. Malamang, hindi pa niya alam to. Huwag sabihin. Sino ang kamag-anak? Agad siyang kailangan sarili ng dugo. Ako ang kamag-anak. Bilis, halika! Oh! Diyan siya na po. Hindi mo matandaan. Sinaksak ka. Muntik nang mamatay. Nasaan si Pangulong Gu, ang aking superior? Umalis siya patungong Amerika para iwasan ka. Ibinilin ito ng aking anak na ibigay sa'yo. Sinabi niya na pagbalik niya mula sa Amerika, nais niyang makita ang pirma mo rito. Paumanhin, ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang nakapatay. Maaari po bang subukan ninyong tumawag muli sa ibang pagkakataon? Gu Shangxi, sigurado ka bang gusto mong pirmahan ko ito? Wenwan, buhay ka pa pala. Bakit ka rito? Sinira mo ang aming production dahil nasugatan ka. Kami na ang sinisisi sa online ngayon. Hindi dapat ako ang sinisisi sa mga iyan. Ano man ang ipagsabi mo, nandito ako bilang kinatawan ng team. Pinadala pa sa akin tong bulok na bulaklak, kainis. Naisip mo na ba? Pirmahan mo ba ang kasunduan sa diborsyo? Tatanungin ko si Shangxi. Ano pang ikatanong? Hindi ba sapat ang emosyonal na pang-aabuso ng anak ko sa'yo? Mayroong siyang mabigat na dahilan para gawin yan. Sa totoo lang, ayaw kanyang makita. Nang nangyari yan sa'yo, di pa siya nakasakay ng eroplano. Akala ko hindi niya alam! Sinabi na ni Sekretaryo Jiang. Gising! Wala siyang pakialam sa'yo. Siya at si Boss Gu ay ikinasal? Hindi ko ba sagot ang emosyonal na pang-aabuso ng anak ko sa'yo?
Ayaw kanyang makita? Nangyari iyan bago siya sumakay ng eroplano? Akala mo hindi niya alam? Mahal na Boss Gu, lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagtatanggol sa akin sa maraming pagkakataon. President, sa wakas sinagot mo. Hindi ba madaling araw na diyan? Bakit ka tumawag ngayon? May emergency ba? Presidente, huwag po kayong magpanik. Ang ating binibining Wen ay wala na sa peligro at siya ay nasa maayos ng kalagayan. Ang kaniyang buhay ay ligtas na. Bakit ngayon mo lang sinabi? I-book mo ako ng pinakamaagang flight pa uwi. Wenwan, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ka ba talaga binisita ni Gu Shaosheng? Galit siya sa akin at higit sa lahat, hiwalay na kami ng landas. Kung gugustuhin mo, malugod kitang tatanggapin pabalik sa akin. Patawad. Okay lang, hihintayin kita. Kailan ka lalabas ng ospital? Susunduin kita. Oh, di makalawa. Akin na ang phone mo. Lalagyan ko ng schedule reminder para siguradong tatawagan mo ako paglabas mo sa Makalawa. Nako, mukhang naiwan ko ang aking cellphone sa silid ng pasyente. Xiaofeng Yu, patawad. Nagsinungaling ako sa'yo. Aalis na ako bukas. Mr. Guo, pupunta ka ba sa hapunan mamayang gabi? Sasama ako. Ayoko. Sige, kasundo kay sekretaryo siya. Mamayang gabi, samahan mo siya. Opo, President. Tawagin mo ako, ha? Presidente, mahigpit na bilin ng chairman na dumalo kayo sa handaan mamayang gabi. Kung hindi kayo pupunta, siguradong magagalit ang chairman. Sabihin mo sa matanda, sa Jiangxing ako magbibiyahe. Dahil ba may nakitang bakas ni Miss Wen sa Jiangxing? Bura! Anong buburahin? Di kita sinisekretohan. Miss, burahin mo na yung mga litrato. Saan mo nakitang kinukunan kita? Kitang-kita ng dalawang mata ko at nakita rin ng CCTV. Hoy, teka sandali. Salamat, Nuan. Ha? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Nakasulat na rito? Wen Nuan. Naka-order na ang cake para sa hapunan sa Kawanggawa. Pwede di padala ngayon. Sige, manager. Wen Nuan, sa hapunan ka rin. Buti na lang, sumama ka na lang sa amin. Saktong may tinawagan akong driver. Sumakay na. Sir, huwag kayo pumunta sa Jiangxing. Bumalik na si Miss Wen. Menyaw, darating din si Xiaoshen sa handaan mamaya. Ito'y kwintas na pinasadya ko sa nangungunang internasyonal na taga-disenyo. Isuot mo mamaya para masilaw ang anak ko. Wow! Salamat po, tita! Naku, andyan na pala ang aking anak. Anak, hindi ba't mayroon kang pupuntahang salusalo ngayong gabi? Tamang-tama, daanan mo na rin si Mengyao at isabay mo na siya para magkasama kayong pumunta. Naku, nakakahiya naman po, tita. Daanan din naman ang bus sa labas, kaya ipaarkila mo siya ng bus. 2 taon mo na akong hindi pinapansin. Hanggang kailan ka ba magagalit sa akin? Hanggang sa bumalik siya sa tabi ko. Hindi ka ba magbibiyahe? Bakit ka pupunta sa salusalo? Teka, kailangan kong puntahan ang taong ito. Chen Yuan, kasabay ba ang kotse ko? Huwag kang madamot, magkasabay lang tayo. Sekretaryo Jiang, tara. Sige na. Binibining Chen, nagmamadali na ang store manager, kaya mauuna na ako sa venue ng handaan. Pasensya na talaga. Hay nako, ang tanga ko, dapat pala kinuha ko ang contact details niya.
Wow, Mengyao, ang ganda ng kwintas mo. Hindi ko pa nakikita ang ganyang estilo sa mga fashion magazine. Siyempre wala sa magazine dahil ito ay pinahanap ni Ginanggu sa isang nangungunang internasyonal na taga-disenyo. Ang tinutukoy mong Ginanggu ay nanay ba ni Gu Shaosheng? Maliban sa kanya, sino pa ang Ginanggu? Ginanggu? Mengyao, ikakasal ka na sa mayayamang pamilya. Wow! Nandito na si Gu Shaosheng. Sino ang babae sa tabi ni CEO Gu? Hindi pa siya nagdala ng babae sa ganitong okasyon. Mukhang mayroon na palang nakatakdang mapapangasawa mula sa isang mayayamang pamilya. CEO Gu, matagal na tayong hindi nakita. CEO Wang, kumusta? Yao, hindi ko inaasahan na makita ka rito. Ang ganitong mamahaling lugar ay hindi bagay para sa mga taong katulad mo. Hindi ba? Ang payo ko sa'yo, umalis ka na agad dito. Kapag hindi ko. Pinagloloko mo ba ako? Ha? Sumusobra ka na ata, ano? CEO Gu, kailan po natin pipirmahan ang kontrata sa napag-usapan nating kooperasyon? CEO Gu, narinig ko po na gagawa kayo ng bagong educational na laruan. May maganda po akong panukala. Gusto niyo pong silipin kapag may panahon? Mayroon din ako dito. Hindi ako naparito para pag-usapan ng negosyo. Sige na. Sige po. Sekretaryo Zhang, sunduin mo ako sa kumpanya. Si Liuma, sikat na team leader yan. Bakit naman siya natumba ng ganyan? Oo? Wenwan, wala naman tayong pinag-awayan. Bakit mo ako tinulak? Ako. Anong nangyayari? Itinulak siya ng tagapagsilbi. Bakit pinayagan ng ganong tagapagsilbi sa Englanding Salusalo? Dapat siyang paalisin ng gwardya. Sino ang maglalakas loob? Miss Chen, bakit ka nandito? Kung di ka gumawa ng masama, itutulak ka ba niya? Oo nga. Teka, parang kasama ni Gu Shaosheng si Chen Yuan kanina. Oo nga, hindi ko alam kung ano ang koneksyon niya, paano siya nakasama ni President Gu. Paano si Gu Shaosheng? Hindi ba't ayaw niya sa ganyang mukha? Kailangan ko nang umalis. Bye-bye. Uy, Wenwan-chan! Oy, President Gu, ang galing naman. Nagkita tayo. Anong sabi mo? President Gu, kaya bitawan mo na ako. Nahanap ko na ang asawa kong lumayas. Bakit ko siya bibitawan? Ano ka ba? Bitawan mo ako, bitaw. Bitawan mo siya? Ay! Uy, anong nangyari? Anong ginagawa mo? Magkakilala sila. Bitawan mo ako! Ano ba ang ginagawa mo sa akin? Sekretaryo Zhang, buksan! Hoy, Binibining Xiao, paandarin mo na ang sasakyan. Hoy, hindi pa ako nakakasakay. President, hindi pa po nakakasakay si Miss Chen. Hayaan mo na siya. Bakit mo siya iiwan? Sasama mo siya. Sekretaryo Zhang, buksan. Huwag mong bubuksan. Umuwi na tayo. Umuwi? Pumirma na tayo sa kasunduan bago ikasal. Wala akong pera. Apa? Ano? Bakit ka nandito? Jiang Yaking, mas mabuting umayos ka. Anak, hanggang kailan mo ako tratratuhin ng ganito? Anong pinainom mong gayuma sa anak ko? Bakit kailangan mo siyang kulitin ng walang tigil? Hoy, tingnan mong maigi. Ang anak mo ang nangungulit sa akin. Kung hindi ka lumitaw, kinukulit ka ba ng anak ko? Inaasam mo pang yumaman. Liuma, kunin ang kasunduan sa diborsyo. Opo, ma'am. Hindi mo gagawin? Sige, kung ayaw mong papuntahin si Yaya Liu, ako nakukuha. Hindi ka pa ba tapos sa gulo mo? Nagugulo ako? President Gu, kasal sa kontrata lang tayo. Tapos na ang kontrata nung araw ng board meeting. Hindi yon. Bakit hindi? Kung ganun kahalaga sa'yo ang kontratang yan, bakit di mo ginamit ang cheque ko? Takot kang mahanap kita. Sige, pirmahan mo na yan. Ayan, sira na nga. Ha? When?
Nuan, anong ibig sabihin nito? Galit masama sa katawan. Anong ibig mong sabihin? Ano? Kung ayaw mo, wag. Bakit inagaw mo ang anak ko? Kaya kitang paalisin muli. Madam. Kaya kitang paalisin ulit ngayon. Teka, anong ginawa mo sa akin? Bakit tayo nagpalit na naman? Anong ginawa ko sa'yo? Hindi mo ba alam? Alam mo ba kung paano magpalit ng katawan? Paano ko nga ba malalaman? Huwag mong sabihin na magmula noon ay patuloy mo na siyang kinakausap sa loob ng 2 taon at ngayon ay ayaw mong pumirma? Anong pakialam mo? Heto, kunin mo ang iyong telepono. Ano ang kailangan para iwan mo ang anak ko? Umalis? Kalimutan mo na yan. Hindi ka ba isang artista? Kung hindi ka lulubayan ng aking anak, hindi ko masisiguro kung may mangyayaring aksidente muli sa'yo habang umaarte ka. Tinatakot mo ako? Hindi ba aksidente ang nangyari kay Wenwan 2 taon na ang nakalipas? Hindi banta, kundi isang payo. Hindi ko tinatanggap ang payo mo. Gu Xiaoshen tulad dati. Magtrabaho ako para sa'yo, ikaw para sa akin hanggang bumalik tayo. Ayos ba? Sa tingin mo, magtatrabaho ako sa isang panaderya sa itsurang to? Nakakatawa. Oo. Sa tingin mo ba bagay sa'yo ang mukha ko? Nangangako ako, pag nagpalit tayo, lalayo ako agad. Siguro, kapag malayo na, di na tayo basta-basta magpapalit muli. Ayos ba? Lalo akong di papayag na bumalik. President, ang pulong ay 2:00 ng hapon na. Dito. Nagpalit na naman kayo? Hindi ka talaga tutulong? Hindi. Sige, kung ayaw mong pumunta, ako na lang ang pupunta. President, hahayaan niyo bang gamitin ni Miss Wen ang mukha niyo para magtrabaho sa panaderya? Hayaan. Anong gagawin? Tita, bumalik na si Wenwan. Hindi siguro sila magkakabalikan ni Xiaoshen? Ay naku, ang totoo niyan, hindi naman talaga sila formal na nagdiborsyo. Ano? Hindi ba't pumirma na siya sa kasunduan sa diborsyo? Walang pera si Xiaoshen. Huwag kang mag-alala, palalayasin ko siya. Paano na? Mukhang hindi na magiging kasing dalhin ng dati. Kung hindi natin siya mapapaalis, edi hayaan kong may mangyari sa inyo ng anak ko. President, magsisimula na ang meeting. Papalitan ba kayo ni Miss Wen? Wag na. Ha? Haharap ka ba sa meeting na may mukha ni Miss Wen? Bakit hindi? Bagay si President's wife sa meeting? Sige, hanapin mo ang buong detalye ng pagkakasakit ni Wenwan 2 taon na ang nakakaraan. Bakit mo biglang ipinapahanap ang bagay na ito? May nadiskubre ka ba? Ito ang nagpapaalala. Baka ang asawa ng presidente. Ay, hindi po. Paumanhin presidente. Hindi po tayo dapat basta-basta nang huhula. Hindi siguro siya ang may gawa niyon. Wala siyang ganong kalakas na loob para gawin ang bagay na yon. Ang gwapo, kahit 1 oras at kalahating biyahe para sa cake, sulit makita siya. Hindi ko akalaing mahanap mo siya. Paano mo nalamang narito si Wenwan? Sabi ni Nuan. Jiang Fengming, bakit ka nagsisinungaling? Wala ka namang sinabing katotohanan sa kanya. Mr. Gu, hiwalay na kayo ni Wenwan. Pagkatapos niyang makipagdiborsyo, lagi ko siyang kasama. Huwag mo na siyang guluhin. Nababaliw ka ba? Nasa Jiangqing ako? Jiang Fengming, sinusundan mo ba ako? Kung hindi ka bibili, umalis ka na. Ginonggu, malinaw na 2 taon nang hindi ka gusto ni Wenwan. Ako ang gusto niya. Hindi mo ba nakita? Lagi niya akong inaalala at hinihiling na tratuhin siya ng maayos. Ano? Kaya pala naging malamig siya sa akin noon. Kung alam mo lang na ito'y di pagkakaunawaan, hihihiwalayan mo pa rin ba siya? Bakit si Miss Wen? Nasaan ang CEO? Miss Wen, pinapunta ka ba ng presidente? Ang meeting ngayon ay tungkol sa bidding project ng kumpanya. Ito ay isang lihim sa kalakalan. Asawa ako ng presidente, anong hindi ko pwedeng marinig? Oo nga. Oo nga. Oo, tama nga yan. Anak, gutom na gutom ka na siguro, ano? Halika, uminom ka nitong sabaw. Hinumin mo na ito ngayon. Sige. Ang init! Bakit pakiramdam ko? Parang nangyari na ito sa resort noon.
yung sa Chinese herbal medicine. Ha, may problema ang kama. Palitan ng tubig, yung malamig na tubig na may yelo. Presidente Gu, tutulungan na naman kita. Presidente Gu, hahayaan mo ba akong tulungan ka? Labas! Presidente Gu, mangyaring pagtiwalaan mo ako, kakayanin ko po ito. Ha, kakaiba! Bumalik ka rito! Ang nanay mo ay gusto kang balikan. Nagpapasok ng masamang babae para kinukulit ka. Kahit sino pang tawagan mo, walang mangyayari. Kailangan matindi. Hindi ito kakayanin ng lalaki ng matagal. Huwag kang umasa, di ako interesado. Hanapan mo ako ng lalaki. Ano? Bakit ka rito? Bawal umakyat? Hoy! Umalis ka na yan! Nakakatakot! Grabe ang katawan niya, muntik nang sumabog. Siya yon, parang lobo. Bakit ka pa rito? Alis! Sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Kakautos lang niya sa akin na humanap ng isang lalaki para sa kanya. Anong pakiramdam mo? Hay, malamig na tubig ang kailangan. Ang nanay mo, ginawa ang lahat para mapaalis ako. Ngunit ngayon, hindi na siya magtatagumpay. Gusto kong tanungin, 2 taon na ang nakalipas? Nasa Langting Hotel ka ba? Akala mo ako at... Anak, ang sinabi ni Mengyao kanina na inutusan mo raw siyang maghanap ng lalaki para sa'yo. Ano ang ibig sabihin yon? Hindi iyan totoo. Ang iyong anak ay nais lang na maging tapat at manatili sa akin. Naiintindihan mo ba? Si Gu Xiaosheng ay ako lang ang kaisa-isang gusto. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang aking anak. Sila mismo hindi nagsalita, kaya anong karapatan mong magsalita? Ako'y asawa ng presidente. Ikaw na may aalis na sa Gu Corp. Bukas, si Sekretaryo Jiang ay magpapapirma sa iyo ng kasunduan sa paglilipat ng equity. Di mo deserve ang shares na iniwan ng namatay mong asawa. Talaga bang inaakala mong asawa ka ng presidente? Kumpara sa iyo, si Sekretaryo Jiang ay siguradong mas makikinig sa akin. Kaya bukas, alamin natin kung kaninong utos susundin ni Sekretaryo Jiang. Presidente, babawiin mo ba ang shares ni Madam? Oo. Kung babawiin ninyo ang shares ni Madam, mahigit 60% na ng shares ng Gu family ang hawak ninyo, baka mas lalo kayong pag-initan ng kalaban nating Xingyue Company. Nag-aalala ako para sa kaligtasan ninyo? Pagkatapos ng aksidente, nagpalit kami ng katawan. Hindi ko hahayaang mamatay siya dahil sa akin. May balita na ba sa nangyari kay Wennuan 2 taon na? May nalaman ako, kay Lin Mengyao to. Ang ibig mong sabihin, si Lin Mengyao. Oo, nakunan ng camera ng production team ang pagpalit ni Lin Mengyao ng kutsilyo. Si Lin Mengyao, gagawin ko siyang pagbayaran ng lahat. Aba, Miss Chen, tama ba ako? Ang CEO ng pamilya Gu, nagtatrabaho sa panaderya. Ay, hindi, pinalitan ko lang si Wennuan. Si Wennuan, siya ba ang asawa mong umalis ng bahay? Napilitan lang siyang umalis dahil sa paninira ng masamang tao. Uy, ipinagtatanggol mo na agad. Ngayong may asawa ka na, huwag mo kalimutan ang kaligayahan ko. Buhay ni Miss Chen, sa 2 taon kong wala, nagsama na ba sina Gu Xiaosheng at Miss Chen? Tingnan mo yan. Hindi mo ba talaga naaalala? Naku, agawin na ng iba si Sekretaryo Jiang. Si Sekretaryo Jiang. Gu Xiaosheng, di mo pwedeng ganyanin ang anak ng tagapagligtas mo. Kailangan mong paraan para magkatuluyan kami ni Sekretaryo Jiang. Anak ng tagapagligtas? Gu Xiaosheng, di ko inakala ganyan ka. Hindi mo ba talaga nakalimutan? Ang iyong ama ang nagprotekta sa'yo noon, ngunit ang aking ama ang nagligtas sa'yo. Sinong nagpahintulot sa'yo dyan? Tumayo ka na agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Ginang, huwag po kayong bastos kay Miss Wen. Pirmahan niyo po itong kasunduan sa paglilipat ng equity. Huwag nang magsayang, pirmahan na. Sekretaryo Jiang, ako ang may bahay ng pamilya Gu. Ako ang sundin mo. Paumanhin, Ginang. Utos ng presidente. Kailangan niyo pumirma ngayon. Imposible. Hindi magiging ganito kalupit sa akin ang anak ko. Hahanapin ko siya para magpaliwanag. Presidente, paano kung hindi siya pumirma? Huwag kang mag-alala. Tiyak na pipirmahan niya. Sige po, Presidente. Nalaman ko rin po na may problema sa buwis ang studio ni Lin Mengyao. Magaling. Ibigay mo yan sa mga chismoso. Ayoko nang makita ang babaeng yan.
May natanggap kaming balita. Ang actress na si Lin Mengyao ay nagpalit ng props, nagdulot ng matinding pinsala at posibleng kaso ng krimen. Bukod pa rito, may issue sa buwis ang studio niya na tinatayang lampas 1 milyong piso. Ah? Ano? Nako, Manahimik! Sabihin kay Gu Xiaoshen na alisin ang balita. Lin Mengyao, anong balak mo? Gusto mo bang lumalap ang kaso mo? Bilisan, tawagan si Gu Xiaoshen. Gu Xiaoshen, nandun ka ba? Lin Mengyao, napapaliw ka na ba talaga? Ano ang iyong tinawag kanina, Gu Xiaoshen? Ikaw nga ba si Gu Xiaoshen? Mali ang rinig mo. Manahimik ka. Hayaan mong makapag-isip ako ng maayos. Kaya pala nung nakaraan, nang lasing ka at pinagmukha mo akong manhid. Ikaw pala si Wennuan. Nakakagulat. Hindi ka panipaniwala. Kung hindi mo aayusin iskandalo ko, ififiwalat ko sikreto niyo sa pagpapalit ng kaluluwa. Iskandalo ba yan? Malinaw na krimen yan? Wala. Lin Mengyao, sa tingin mo ba may maniniwala sa iyong sasabihin? Sige, tingnan natin kung may maniniwala. Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Si Gu Xiaoshen ay si Wennuan, at si Wennuan ay si Gu Xiaoshen. Nagkaroon sila ng pagpapalit ng kaluluwa. Sinong tinawagan mo? Hunatin! Lin Mengyao, gamitin mo ako bilang hostage. Huwag kang lalapit, huwag mo akong hawakan. Pakiusap lang. Pulis! Wow! Gusto mo bang tawagan ng pulis? Hindi ko inasahan si Lin Mengyao pala may gawa sa nangyari sa akin dati. Di mo ba alam ang panganib? Tumakbo ka dapat. Paano ko ba naman kaya kitang iwanang mag-isa? Pero mabuti na lamang at nadakip na rin si Lin Mengyao. Sana naging maganda ang buhay ni Lin Mengyao, pero ngayon makukulong siya at haharapin pa ang napakalaking multa sa paglabag sa kontrata. Wasak ang buhay niya, sayang naman. Ano? Nanghihinayang ka pa sa kanya? Hindi, nararapat lang naman sa kanya yon. Nag-iisip lang ako, paano ba tayo muling nagpalit ng katawan kanina? Tapos, pinagalitan mo pa ako, sinigawan, at sinabing, huwag mo akong hawakan. Sabihin mo nga sa akin, alam mo ba kung anong tiyak na sitwasyon ang kailangan para magpapalit tayo ng kaluluwa sa tuwing hahawakan kita? Ha? Di ko alam. Alam ko namang hindi mo sasabihin, pero huwag kang mag-alala, matalino ako, kaya matagal ko nang nahulaan yan. Tara, umuwi na tayo. May ibubulong ako. Si Gu Xiaoshen si Wennuan, at si Wennuan si Gu Xiaoshen. Nagpalit sila ng kaluluwa. Palit kaluluwa? Kung ganon, sa tindahan ng cake nung araw na yon, ang lahat ng sinabi ni Gu Xiaoshen ay talagang para kay Wennuan pala. Dapat malinaw sa iyo na hindi ka na gusto ni Wennuan 2 taon na ang nakalipas. Ako ang kanyang gusto. Hindi mo ba talaga nakita ng sarili mong mga mata? Kaming dalawa, magkasama sa Langham Hotel. Ano ang ibig mong sabihin? Anak, huwag mo naman sanang pahirapan si Mama, ha? Ang mga shares na hawak ko ay nakuha ko bilang bahagi ng aking posisyon sa pamilya Gu. Kinuha ko ang shares para alisin ang karapatan mo sa Gu Corp. Pero kung ibabalik ko si Lolo, baka di ka na makatagal sa pamilya Gu. Ganon mo ba ako kamahal? Kailangan mo pa talagang tawagin si Lolo para lang kalabanin ako. Paano ako di magagalit? Sa krisis ng Gu Corp, iniwan mo kami. Habang nililigtas ako ni Papa sa sunog, abala ka sa paglilipat ng ari-arian niya sa pangalan mo. Nakalipas na ang lahat ng yon, kaya sana patawarin mo na si Mama, di ba? Papatwarin na sana kita, ngunit paulit-ulit mong sinaktan ang aking asawa. Ang hindi ko pagpapaalis sa'yo mula sa pamilya Gu ang pinakamalaking habag na naibigay ko sa iyo. Gusto mo bang tawagin ko pa si Lolo para masaksihan ang iyong paglagda? Anak, 2 taon na ang nakalipas. Ganun ka rin ba kabilis na nakot para pumirma siya sa divorce papers? Gu Xiaoshen, pinilit mo si Mama na ilipat ang shares?
Oo. Naku, pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit gano'n na lang ang galit mo sa kanya? 2 dekada na. Ah, gano'n pala yon. Ngunit ngayon, dahil napakahusay mong pinapatakbo ang kumpanya, kung nalalaman lang ng iyong ama, saan man siya naroroon sa mundong ito, tiyak na lubos siyang magmamalaki sa iyo. Wait na po. Gu Xiaoshen! Xiaoshen, nagpalit na naman tayo pabalik. Kaya pala, ang paghahawak kamay ang nagtitrigger ng pagpapalit ng kaluluwa. Pero hindi naman tayo nagpalit ngayon, ha? Hoy! Ako! Nagpalit na naman tayo ng katawan at bumalik sa dati. Gu Xiaoshen, alam ko na. Hehe, kahit hindi mo pa sa akin sabihin, edi malaman ko pa rin naman, hindi ba? Dahil alam mo na, mangyaring huwag mo akong hawakan kapag ako ay natatakot. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Anong tawa mo? Tumatawa ako kasi umalis si Wanggu. Takot pala siya sa uod. Uod! Uod! Halika, may sasabihin ako. Teka, bakit niya hinila si Gu Xiaoshen at inalis sa lugar? Ikaw ba si Gu Xiaoshen o si Wenwan? Kaya pala napanaginipan mong tinatanong ko si Jiang Fengmian tungkol sa iyo noong araw na yon. Alam mo na pala ang lahat ng ito? Bakit hindi mo sa akin sinabi ang tungkol sa pagpapalit ng inyong kaluluwa ni Gu Xiaoshen? Wenwan! Galit ka pa rin ba dahil sa mga sinabi ko sa iyo sa cake shop? Narinig ko. Ano sinabi mo sa kanya? 2 taon na ang lumipas sa Langting Hotel. Sinadya kong lituhin si Gu Xiaoshen upang isipin niyang magkarelasyon tayo dahil mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Hell, tingnan mo. Mahal kita. Tingnan mo yan. Jiang Fengmian, di ba sabi mo papabagsakin ng Gu Corp? Maghihiganti ka, di ba? Nasa kay Gu Xiaoshen na ang 60% shares. Wala na kay Gu Xiaoshen. Gu Xiaoshen, ang nagmamahal sa akin ay namatay ng dahil sa'yo at ang taong mahal ko naman ay mahal ka. Bakit? Bakit? Kung hindi ko kayang pabagsakin ang Gu Corporation, sa tingin mo ba ay hindi kita kayang pabagsakin? Gu Xiaoshen! Gu Xiaoshen, bakit ako tinatawag ng lahat na Mrs. President? Sorry. Ano? 2 taon na ang nakalipas. Di ko dapat pinagdudahan at nilayuan ka. Wenwan, pwede bang magsimula tayo ulit? President, biglang dumating ang investor galing Amerika. Tayo, pasensya na, babalik na lang ako mamaya. Hindi na kailangan. Samahan mo ako para makita sila ngayon. Umuwi ka na. Bumalik ka na sa inyong tahanan. Wenwan, paalam na. Sana'y makita mo ako sa huling sandali. Jiang Fengmian, bakit ikaw yan? Ang mensahe ni Gu Xiaoshen ay para kay Wenwan. Bakit ikaw ang dumating? Bakit Gu Xiaoshen ang tawag sa akin ni Jiang Fengmian? Alam ba niyang nagpalit kami? Bakit hindi si Wenwan? Bakit? Nasa akin ang phone niya dahil katawan niya ang gamit ko. Bakit ako ikukulong ni Jiang Fengmian? Makakatakas ba ako kung magpapanggap akong si Gu Xiaoshen? Mabuti na rin at nakakulong ka rito. Tamang-tama, panahon na rin para singilin ko ang mga utang mo sa akin. Si Wenwan? Presidente, hindi ba't pinauwi mo siya? Limot ko. President, ang ganda na ng relasyon ninyo ni Miss Wen ngayon. Sayang talaga ang 2 taon na nasayang sa inyo. Salamat, Secretary Jiang. Salamat sa pagligtas sa asawa ko 2 taon na. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kaibigan ko si Miss Wen. Secretary Jiang, sa tingin mo, anong klaseng kasal ang gusto ng mga babae? Dapat mong tawagan ngayon si Binibining Wen para tanungin siya tungkol dito.
Hayaan na, mas mabuti pang umuwi ako at personal na tanungin siya para mas maging tapat ang pakiramdam. At paano na ang pag-asikaso sa pagpapadala kay Jiang Yaking sa Canada? Nakabook na ang flight at halos handa na ang mansyon sa Canada? Paalisin mo siya bago ang kasal. Ayokong alungkot si Wenwan. Masusunod po, mahal na President. Anong gulo to? Isang buhay. Buhay ng tatay ko. Gu Xiaoshen, nakalimutan mo na ba? Paano mo nalimutan? 22 taon na. Iniligtas ka niya mula sa apoy. Ibalik mo ang buhay ng tatay ko. Nakakatawa. 22 taon na ang nakalipas. Inagaw mo ang pinakamamahal ko. Ngayon, pagkatapos ng 22 taon, inagaw mo na naman. Ang pinakamamahal ko, si Gu Xiaoshen. Anong karapatan mo sa akin? Jiang Fengmian, huminahon ka. Paano ako kakalma? Para lang sa kaunting salapi, naging alipin ako ng inyong kalaban. Naging aso ako ng Xingyao. Sinubukan kong traidorin si Secretary Zhang, pero mas tapat pa pala sa'yo ang taong iyon kaysa sa aso. Kaya pala ikaw. Tama, ako rin ang kanyang tinakot sa tawag na yon. Sa totoo lang, wala na rin namang kwenta ang buhay ko sa araw na ito. Ngunit, lubos akong nalulugod ngayon dahil magtatagumpay akong buwagin ang inyong relasyon ni Wenwan. Halika't sabay tayong magtungo sa impyerno. Secretary Zhang, wala si Wenwan. Hanapin siya. Jiang Fengmian, pakawalan mo ako. Ako si Wenwan. Di ako maniwala! Totoo to. Naaksidente ako at muntik nang mamatay. Iniligtas mo ko. Wenwan! Ikaw nga si Wenwan! Buti na lang buhay ka pa! Kukunin kita kay Gu Xiaoshen. Tapos aalis tayo. Humanap tayo ng lugar na walang nakakakilala sa atin at magsimulang muli. Jiang Fengmian, hindi mo ako mahal. Hindi mo matalo ang kumpanya, kaya gusto mo lang pahirapan si Gu Xiaoshen. Wala na akong pakialam sa lahat ng yan. Wenwan, nasaan ka na? Wenwan! Presidente, natagpuan ko na po si Binibining Wen. Ipadadala ko na po sa inyo ang kanyang lokasyon. Presidente, narito na po ang eksaktong kinaroroonan niya. Huwag kang sumunod, delikado. Hindi pwede. Kaibigan ko si Wenwan. Kailangan ko siyang iligtas. Jiang Fengmian, nalulungkot ako na namatay ang tatay mo dahil kay Gu Xiaoshen. At naiintindihan ko ang galit mo sa mga Gu. Jiang Fengmian, alam mo ba? Ayaw mong sumama, kaya sabay tayong mamamatay. Jiang Fengmian, baliw ka. Oo, baliw ako! Naku po, Gu Xiaoshen, bakit ka nandito? Paano ka nakarating dito sa ganitong oras? Wenwan, huwag kang matakot. Gu Xiaoshen, ililigtas mo ba siya? Kung papayag ka, maaari mo siyang isama. Anong kondisyon? Gusto ko lahat ng shares mo sa Gu. Jiang Fengmian, manigas ka? Sige, pumapayag ako. Xiaoshen, ano yan? Baliw ka ba? Grabe ang pagmamahalan nyo. Jiang Fengmian, tama na. Nakareport na kami sa pulis. Huwag mong hawakan. Dahil nandito na kayo, sabay-sabay na tayong mamatay. Sandali lang, Jiang Fengmian. Kakilala ko ang iyong ama. Gu Xiaoshen, suko ka na? Jiang, bilis! Hawakan! Aray! Jiang Fengmian, tanga ka. Anong irig mo? Ang pumatay sa tatay mo, hindi Gu Group, kundi Xingyue. Imposible yan! 22 taon na, kapay mo tatay ko'y board members ng Gu Group. Nagtaksil sila at ibinenta ang sikreto sa Xingyue. Hindi totoo yan. Nang maglaon, huminto ang tatay ko dahil sa konsensya, pero walang silbi ang tatay mo. Dahil sa kanya, muntik nang maluki ang Gu Group. Sinunog ng Xingyue ang kumpanya nyo para pigilan ang pagbangon ng Gu Group. Hindi si Gu Xiaoshen ang kumatay sa tatay mo. Siya mismo ang nagkulong sa apoy. Imposible! Sabi ni CEO Yuan, namatay si Papa para iligtas si Gu Xiaoshen. Tatay ko nagligtas kay Gu. Si Jiang Fengmian ay nakulong dahil sa kidnapping at paglabag sa sikreto ng kumpanya. Ang insidenteng ito ay nagbunyag ng 22 taong lumang krimen ng Xingyue Company. Kahapon, inaresto na ang CEO ng Xingyue at malapit na itong madeklarang bangkarote. Gu Xiaoshen, humanap tayo ng paraan para makapagpalit ulit.
Hindi yan magiging madali. Hindi ako basta-bastang natatakot. Oh, edi kukuha ako ng mga uod para takutin ka, di ba? Subukan mo. Halika, tingin dito, lumapit pa kayo. Sige, dito ang tingin, lumapit. Ibang pose naman para sa isa pang kuha. Okay, lumapit pa kayo ng kaunti pa. Ayun, ang ganda, isa pa ulit. Napakaganda, napakaganda. Butit nakabalik kami kundi ako ang may wedding dress ngayon. Gu Xiaoshen, hindi mo ba gustong subukang magsuot ng wedding dress? Naghanda pa ako ng mga higad.